Idagdag ko lamang ito mga kapatid ko sa Kawikaan, Kapitulo 4, versikulo 13. Hawakan mo mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan yung ingatan sapagkat siya ang iyong buhay. Turo natin mga pastor, Mama Dear. Hawakan nating mahigpit. Tumayo tayo na matatag sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Huwag mong bitiwan. Kaya sa ating mga kapatid narito, tayo po'y nasa uling panahon na. Lagi natin natidinig sa ating fairness in the Lord. Ipagtrabaho natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Hallelujah! Hindi biro ang paglilingkod sa Diyos. Lagi nga sinasabi, only one life will soon be passed, but only one done for Christ will last. Hallelujah! Nakatingin ang mahal na Panginoon sa bawat sa atin, sa lahat na magpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Hawakan natin mahigpit ang turo na napakinggan natin sa ating parents in the Lord. Huwag natin bitiwan sapagkat ang salita ng Diyos natin na pakinggan, yun pala ang ating mga buhay. Kaya para sa ating mga baguhan, 4 na reglamento ng kaligtasan, pananampalataya. Ang taong walang pananampalataya ay hindi lalapit sa Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay mayroong pananampalataya. Ang prayer na ating parents in the Lord, yan ang nagbukas ang ating kaisipan upang tayo magkaroon ng pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Magmula noong 1975 at ngayon ay 2024 na, ang salita ng Diyos na ating napakinggan, yan ay napakahalagang mensahe na laging binibitiwan ng ating mga pastor. Mahalin natin ang ating Diyos! Mahalin natin ang ating kaligtasan! Yan ay bunga ng ating pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi. Pagtalikod totally sa kasalanan. Kaya sinasabi ng ating mga pastor, huwag tayong babalik sa kasalanan. Resist the devil, and the devil shall flee from you. Kaya ang pagtalikod sa kasalanan ay hindi yung ngayon, kundi araw-araw, minuto, oras-oras, tatalikod tayo sa kasalanan dahil ang harap natin ay ang Diyos. Hindi na tayo katulad nung araw na sa religion repentance. Pag ikaw ay umatin lang, nagsisimba, nagsisisi, pag birthday, pag New Year, bagong taon, nagsisisi sa kasalanan. Pero ngayon, ang paglilingkod natin sa Diyos, totally pagtalikod sa kasalanan. Godly repentance. Maka-Diyos na pagsisisi. Ang kaharap na natin ay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ipinagtrabaho na ng ating mga pastor ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Kaya ngayon sa panahon na ito, tayong lahat na nandito na dinig natin ang mensahe na ating beloved Minister Wilde James Almeda, Minister Wilde James Kumon Almeda, ating beloved Tet Analisa Almeda Smith, noong Sunday, kailangan tumayo na tayo sa ating mga paa. Tumayo tayo sa paglilingkod sa Diyos. Ibig sabihin, nagawa na ng ating parents in the Lord ang kanilang tungkulin, pinangaral na sa atin ang buong salita ng Diyos. Kaya sinasabi natin, tayo na sa buong katotohanan. Palagpakan natin ating mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para tayo lahat ay mapatawad sa ating kasalanan. Yung paglubog mo sa tubig, yun ay simbolo ng pagbaon ng iyong kasalanan sa tubig. Kung baga imbis na ibaon ka sa lupa, sa tubig ka binaon. Para ang kasalanan mo aagusin na. Kung sa dagat, kung sa baptismal tub, sa swimming pool ka magpapabautismo, ang kasalanan mo iiwanan mo na doon. Pati ang karamdaman mo iiwanan mo na. Kaya pagbang mo, ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay anak na ng Diyos. Hallelujah!
Kaya kung ikaw ay nagpabautismo at babalik-balik ka pa sa kasalanan, ibig sabihin, mahal mo ang kasalanan. Mahal mo ang demonyo. Pero kapag ikaw ay tatalikod na totally sa kasalanan, walang maliit at malaking kasalanan na dapat maghahari sa puso ng mga anak ng Diyos. Ang maghahari sa ating puso ay ang salita ng Diyos na napakinggan natin sa ating parents in the Lord, sapagkat yan ang ating buhay. Kaya pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo. Sabi ng Roma 8:9, ang tao wala Espiritu ni Kristo, ang tao wala Espiritu ng Diyos ay hindi sa Kanya. Kaya kailangan natin Espiritu ng Diyos. Turo na may kapangyarihan. Sa Roma 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Yung nilakaran ni ating mga pastor, hindi natin malalakaran. Pero yung pinakikinggan nating turo at aral niya, yun ay pahalagahan natin. Yun ay pahalagahan natin! Hallelujah! Kaya I thank the good Lord, magmula noong 1978, ako'y nandito sa ating panalagawain. Ngayon, 2024 na. I'm only 18 years old nung ako'y nandito. Puro bisyo, puro paggawa ng kasalanan, puro karamdaman. Pero ngayon, salamat sa mga Panginoon, 64 years old na ako nandito, 46 years, na ako'y pinakawakan ng mga Panginoon sa prayer ating mga pastor, Mama Dear. At ngayon, marami na, nandiyan ang mga Almeida children, mga beloved ministers. Hallelujah, mga beloved apo at great-grandchildren. At tayo lahat na nandito, magkaisa, magpakainit na maglingkod sa Diyos. Sa ating mga minamahal na mga baguhan, John 1:12, ang lahat ng tumanggap sa ating mahal na Panginoon, pinagkalooban ng Diyos, karapatan maging tunay niyang anak. Doon pa lang magiging simula ng iyong paglilingkod sa Diyos. Pag tinanggap mo siya yung Panginoon Diyos at hari na yung buhay, doon na tatawagin ka ng anak ng Diyos. Hindi ka natitigil, magpapatuloy ka. Sabi ng ating preacher, pahalagaan natin ang paglilingkod sa Diyos. Wednesday, Friday, and Sunday, magpakainit tayo na maglingkod sa Diyos. Sa ating mga baguhan, taas natin ating mga banal na kamay, lahat ng mga viewers, dahil tayo magkaisang manalangin. Sabihin niyo, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ng pinakamamahal na Jesus. Salamat po, mahal na Panginoon, sa aming mahal na pastor, Evangelista Wildis Rad Almeda, aming beloved Mama Distant Pastor Lina Comon Almeda, na ginamit mo para sa aming kaligtasan. At ngayon, mga beloved Almeda children, mula sa panganay hanggang sa bunso, at sa mga beloved ministers, sa mga apo at sa mga great-grandchildren, sa kanilang pagkakaisang panalangin, kasama ng mga kapatid at mga manggagawa. Mahal na Jesus, iniibig kita. Kahabagan mo po ako. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking makasalanan na gawa. Maliit na kasalanan hanggang sa malaking kasalanan. Patawarin mo po ako. Pinakamamahal na Jesus, pagharian mong aking puso. Pagharian mo ako. Mahal na Jesus, iniibig kita. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Salamat sa mensahe ng kaligtasan na aking napakinggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Opo, pinakamamahal na Jesus, salamat po. Minamahal na mga baguhan na narito na lumapit sa iyo. Mahal na Panginoon, sa lahat po ng mga narito na mga baguhan na gimbungan ng mga kapatiran. Kahabagan mo sila, patawarin mo sila sa mga kasalanan. Iligtas mo sila. Gawin mo silang tunay mong anak ngayon. Mahal pa yung sulat mo ka ng mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Sa pangalan ni Jesus. Sa ating mga beloved foreigner brethren from different countries, from different nations, receive now dearest Jesus. Serve dearest Jesus faithfully. And dearest Jesus will give you eternal life.
dearest brethren from different countries, follow this prayer. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel. Thank you, Lord, for the prayer of man of God. Thank you so much, dearest Jesus, for your love that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Dearest Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Hold me tightly. Give me a holy life. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, dearest Jesus, bless the beloved foreigner brethren, Lord God. Write their names in the book of life in heaven, together with their loved ones. To the first, my beloved pastor, beloved Mama dear, son pastor, and all beloved Almeida children, the Almeida family, Lord God, and beloved ministers, and all workers. Father, dearest Jesus, bless our beloved foreigner brethren, in Jesus' name, amen. Clap our hands to dearest Jesus! Sa ating nagpatuloy kanina na from Hong Kong, Yaso Chinhao, Yaso Chinho, sa ating mga minamahal na foreigner from Chinese. Praise the Lord! Glory to God! Clap our hands to dearest Jesus! At binibigyan kong pagkakataon sa ating prayer for the sick, sa ating beloved O.P. Rap Blanco. God bless you, my beloved preacher. Praise the Lord, beloved Bernardine. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Magkaisa po tayong tumalangin, mga minamahal. Hallelujah.